Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Reron Costales ng Costales Nature Farms. Ngayong araw ipapakita natin sa inyo kung paano magre-recycle ng mga kitchen waste at gagawin natin yung pataba. Okay, so ang tawag sa gagawin natin ay yung kitchen waste composting. Bago tayo mag-start, discuss muna natin yung concept ng ating gagawin. No? So ang ating mga kitchen waste, yung mga basura sa kusina tulad ng mga pinagbalutan ng sibuyas, yung mga sirang dahon ng lechugas, ay bubulukin natin gamit yung mga tinatawag nating effective microorganisms. At dito gagamit tayo ng ating tinatawag na bokashi. Ang bokashi yung fermented organic matter na meron ditong mga carbonized rice hull, copramide at darak ng palay. Okay? So ito ay dinidecompose natin gamit yung mga effective microorganisms. So sa ganitong paraan, napapabilis yung decomposition process. In just 2 weeks, itong mga kitchen waste natin madidecompose na at pwede na siyang gawing pataba nang walang amoy at walang mga langaw. Okay? So start na po natin. Ang ating mga materials ay ito yung ating kitchen waste composter. Itong ating kitchen waste composter ay mga recycled na mga timba at nilagyan na lang natin ng gripo sa baba. And meron din siyang kasamang stand at yung strainer or yung filter. Itong strainer natin, ilalagay natin siya dito sa baba. At itong strainer natin, siya yung magse-separate ng liquid part, yung basura na liquid, yung katas ng mga basura natin dito sa ilalim, at yung nasa ibabaw, may iwan yung mga solid wastes. So pag nilagay natin siya sa loob, ito na yung magiging itsura niya. Ayan. Okay, so pagka ready na yung ating composter, umpisa na po natin yung process. So ang unang step na gagawin natin ay yung paglalagay ng kitchen waste compost. So, yung pinakaunang step talaga dito ay yung segregation sa kusina pa lang. Pagka may mga nabubulok kayong mga basura sa kusina, sa bahay, ipunin nyo sa loob ng timba. At yung mga hindi nabubulok, lagay lang sa separate na lagayan. So yung unang layer natin ay mga kitchen waste. Bali ang gagawin natin dito ay layering, parang sandwich type, na kung saan nag-alternate yung kitchen waste, yung bokashi, kitchen waste, bokashi. So ang quantity ng lagay natin ng bokashi sa kitchen waste, yung ratio niya ay 1:100. Ibig sabihin, kapag naka-1 kilo na kayo ng kitchen waste, na estimate natin siguro ito. Ayan, mag-1 kilo na. Pag naka-1 kilo na kayo ng kitchen waste, 1 dakot or 100 grams ng bokashi. Kasi approximately, ang 1 dakot natin ay 100 grams. Ibubudbud lang siya sa ibabaw. Tulad yan. Ayan, sprinkle lang sa ibabaw ang 100 grams na bokashi. Ayan, siksikin ng konti para ma-maximize yung space ng timba. So, kapag nakapaglagay na ng bokashi, kitchen waste ulit. Ayan, meron ditong mga kasamang sitaw, balat ng pakwan, lettuces, kanina may balat ng sibuyas, balat ng itlog, pwede rin. Kapag nai-stackan kayo ng mga sirang gulay sa ref, sa chiller, na hindi na pwedeng kainin, ito may mga balat ng mangga, pwede rin isama dyan. Huwag lang po magsasama ng mga plastic or yung mga hindi nabubulok na bagay. Actually, pwede rin dito yung mga dyaryo, papel, karton. So approximate natin ay nasa 2 kilos, no? Nasa 2 kilos yung nilagay natin. So 2 dakot, 200 grams. Budbud lang ulit sa ibabaw. So ang konsepto ng ginagawa natin dito, yung mga microorganisms na nandito sa ating bokashi, siya yung magdi-decompose. Siya yung magdi-decompose ng mga nilalagay nating organic matter, yung mga nabubulok na bagay. Kasi ang pagkain ng mga organic matter, ng mga microorganisms ay organic matter. Ayan, so ito na yung pangalawang dakot natin. Nilagay ulit. Ayan, may mga fruit peelings, vegetable peelings. Kapag may mga tira-tirang pagkain sa plato, yung mga tawag namin dun ay yung mga kitchen scraps, pwedeng isama dito. Mas magandang isama dito yung mga mabibilis mabulok na mga materyales. Huwag lang yung mga matatagal mabulok tulad ng mga buto. Yung buto naman, pwede namin gawing calcium phosphate, niluluto yung mga buto, ginagawa rin pataba. So importante rin dito na yung mga ilalagay nating mga kitchen
waste yung sariwa pa, yung fresh. No, kasi kapag bulok na yung yung kitchen waste natin, meron na yung mga dalang bad microorganisms at pwede makasama din sa ating gagawing proseso dito. Ayan, taktak na lang natin. Ayan, mga balat ng singkamas, fruit peelings, vegetable peelings. Siguraduhin lang na mayroon kayong suot na gloves pagka gumagawa kayo nito para hindi makontaminate yung mga microorganisms natin. Ayan. So, ubos na siya. So, estimate ko, ang nilagay natin ay 5 kilos. So, 5 dakot din ang ilalagay natin. 1. Sprinkle lang sa ibabaw, manipis lang. Itong technology na ito pala ay Japanese-based technology. Yung mga beneficial microorganisms natin ay produced locally dito na sa Pilipinas. Pero yung technology itself ay galing pa ng Japan. And this technology started from Japan about 20 years ago. So, para dito sa Pilipinas parang nag-uumpisa pa lang. 3. Maganda po ito, punong-puno. Ayan, parang ito. So makikita natin ngayon, punong-puno siya. Pero after ng fermentation niya ng 2 weeks, makikita natin medyo numipis na siya. Ayan. Kasi yung katas or yung moisture content ng mga nilagay nating basura doon sa loob ay magsisip in na, mapupunta na dito sa pinaka ilalim ng timba natin. So yan, pansin natin yung ating timba, no? Meron siyang gripo sa baba. Dito natin pwedeng kolektahin yung compost juice na tinatawag, yung pinaka moisture content ng mga nilagay nating basura dito, magkakatas yan. Yung katas niya pwede natin kolektahin yun dito at isa pa po yung effective na organic fertilizer. Pandilig naman, mamaya ipapakita din natin. Okay, so ready na yung ating kitchen waste composter bucket. Ito po ay dadaan ng 2 weeks na anaerobic fermentation. Ibig sabihin ng anaerobic, walang hangin. So kailangan dapat yung ating timba ay merong takip at selyado yung kanyang takip. Kaya yung gagamitin nating timba, yung kanyang takip ay merong rubber coat sa gilid para hindi makapenetrate yung hangin. So lagyan ng label para alam natin kung anong laman ng timba at kung kailan siya ginawa. So after 2 weeks, pwede na siyang gamitin as fertilizer. So, halimbawa naman, nakapaghintay na tayo ng 2 weeks, ano na ang kanyang magiging itsura? Ito na po yung ating finished product. This is a 2-week-old kitchen waste compost. Ayan. Nakita nyo, medyo nag-ano na siya, medyo numipis na. At may makita kayong mga puting amag. Yung puting amag na yan ay senyales na maraming beneficial bacteria. Nag-ferment siya ng maayos. Kasi pag white molds ang tumubo, ibig sabihin niya ay beneficial microbes. Kapag ang molds na tumubo ay black, gray, green, orange, yun yung mga bad bacteria na nag-produce ng colored molds. At kadalasan may kasama yung masamang amoy. So itong nasa harapan ko ngayon ay walang amoy. No? Ayan. So mabango siya. And then, so 2 weeks siya. 2 weeks siya dito sa ating timba, magpa-ferment. And then, after 3 days na ng fermentation ng ginawa natin kanina, pwede natin makollect yung compost juice. Ayan, ito yung nakollect natin dun sa, dito. Ito yung nakollect natin dito. So, papakita ko sa inyo paano mag-collect ng compost juice. Ayan, kasi yung mga liquid content niya, yung katas ng mga basura natin, naipon yan dito sa ilalim. So, punin lang natin dito. Ayan. Ito na yung pinakakatas ng basura. Ito na yung magiging liquid fertilizer natin. So, mamaya papakita natin yung application natin. Ayan. So this is a 2-week-old kitchen waste. Okay?